Amen. So salamat po ng marami sa patuloy na prayer po ninyo para sa gawain sa Pugon. At kagaya ng sabi ni Sir JV ay nakakapag-utay-utay na po kami. At salamat dahil very limited lang talaga ang budget namin. Kung ano lang yung pumapasok, yun lang ang dumadagdag. At kung may pumasok na pambili ng 4 na supot ng semento, yun lang ang mapapadagdag. Sa biyaya ng Diyos ay tinuruan si Ma'am Hana magawa ng hollow blocks. So, sa biyaya ng Panginoon, kasi ang mahal ng hollow blocks po sa amin, maabot ng mga 22 to 25 pesos. And then nag-decided na what if tayo na lang ang gumawa ng hollow blocks. Kaya sa biyaya ng Panginoon ay nagkaroon kami ng, ang tawag nila ay takaan, yung hulmahan ng hollow blocks. At yung mga member daw ay hindi marunong. YouTube lang yan. So, nag-search ako kung papaano. Di sinimulan namin ni Ma'am. Di maya-maya, yung mga miyembro ay di inagaw na nila sa amin. Kaya napapadira na po namin unti-unti at yun po ay yung mga hollow blocks na ginamit po namin ay kami na po ang gumawa sa biyaya ng Panginoon. At blessing din na malapit lang po kami sa dagat at nakakahingi kami ng buhangin na ipinagpa-flooring po namin. So patuloy niyo pong ipanalangin yung humble beginning po namin at kami po ay sa biyaya ng Diyos doon po sa lugar namin ay lumipat na po kami kasi for 3 years ay gumagamit po kami ng bahay ng miyembro at doon po kami nagtitipon. Pero sa biyaya ng Diyos ay nagsikap po ang gawain na makalipat na po kami. Meron na kami doong 1 kubo, tapos dinugtungan po namin at doon po tayo po nagtitipon doon. At doon na rin po kami natutulog. Kaya sa amin po sa Pugon ngayon ay uso ang paggala ng mga masasamang tao tuwing gabi. Maraming pinapasok at marami nang nangangamba. At kami naman sa biyaya ng Diyos, doon po kami natutulog. Wala kaming bintana, wala kaming pinto. Kaya nahihirapan sila kung saan sila papasok. Kasi wala, lahat ay lagpasan lamang. Naalala ko nung bagyong Christine, nandun lang po kami sa 1 kubo. At doon talaga kami ay inabot na. Nagpray na lamang kaming pamilya doon habang kami ay binabagyo. Sa biyaya naman ng Panginoon, nandito pa naman kami. At nakatayo pa rin yung kubo. Alright, so nag-update sa akin yung mga member at natuloy naman ang gawain kanina at dumaan man ang bagyo pero nakatayo pa rin naman Sir JB yung itinayo natin. Biyaya ng Panginoon, truly, the Lord is really good sa ating pong buhay. Patuloy niyo pong ipanalangin ang ministry. Marami pa pong gawain na nakabinbin. Pero alam ko that the Lord is always there to provide at pamahalaan ng ministry ng Panginoon. At syempre, kami po sa Gethsemane Bible Baptist Mission ay nagpapasalamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong suporta, at yung gawain po doon, just like what I said, kanina po ay ito po yung gawain natin. Gawain po natin na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Alright, so tayo po ay handa na ho bang makinig ng salita ng Panginoon? Alright, so if you're ready to hear the Word of God, let us open our Bible to the book of 1 Corinthians chapter 16. And this is in verse number 15. At samahan niyo po ako sa pagtayo at babasahin po natin ang verse number 15 ng unang Korinto. Kung nakita nyo na po ay sabihin po natin ang amen ng malakas. Amen. Alright, so basahin po natin ng sabay-sabay 1 Corinthians chapter 16, verse number 15. Ready, go! I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Tayo manalangin. Father in heaven, Lord God, this afternoon, we are so thankful again sa pagkakaloob nyo po ng privilege
para ang salita po ninyo mapag-aralan namin. Ikaw, Lord God, ay aming mapuri, masamba, at tunay nga, Lord God, mabigyan ng parangal sa pagkakataong ito. Lord God, humihiling kami sa inyo pong pagpapala. Forgive us, Lord God, sa amin pong mga pagkukulang at paglilinis through the blood of the Lord Jesus Christ. And once again, Lord God, iniaalay po namin ang aming serbisyo sa hapong ito, pamahalaan, pagpalain, maging ang inyo pong lingkod ay naninikluhod sa inyo. Kayo po, Lord God, ang manguna, Panginoon, at empowerment of the Holy Spirit at patuloy na pamamahala sa aming pong serbisyo. Bless niyo po kami. Kami po ay tunay na pagsalusaluhan namin ang inyo pong salita na may kagalakan sa aming pong mga puso. Kayo po ay aming dinadakila muli. In Jesus' name, amen. Alright, so you may sit down. Alright, so ngayon pong hapong ito ay pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos at maganda na maunawaan po natin ang pagmamalasakit sa iglesia. Ano? Pagmamalasakit sa ministry ng ating Panginoon. And now, we will see, ang sabi ng salita ng Diyos, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, ang sabi ng Bible, and that it is the first fruits of Achaia. So makikita po natin ang pamilya na Stephanas ay ipinapakilala po sa atin sa hapon pong ito. At maybe ito po ay napag-aralan nyo na po at bibigyan po natin ng ilan pang mga bagay na makikita natin sa hapon pong ito. Ang mga katotohanan at hamon ng salita ng Diyos. At titingnan po natin ang sabi ng Bible, at ito pong house of Stephanas and Stephanas, ang sabi ng Biblia, and that they have addicted themselves to the ministry. Ganda, no? Sabi ay, masama bang maging addict? Ano? Pero dito sa Bible, it is biblical na pwede palang maging addict. Ano? Kaya lang iba ang kanilang kinaadikan. Ang sabi ng Biblia, and that they have addicted themselves to what? To the ministry of the saints. Ano, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, sabi ko kaninang umaga, iba na ang kinaaadikan ng tao. Alright? Ang dami nating kinahuhumalingan sa buhay na ito. Ano? Iba-iba. Yung iba adik sa hanap buhay, adik sa trabaho, adik sa cellphone, adik sa social media, adik sa larangan ng sports. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ang house of Stephanas, the house of Stephanas, ang sabi ng Biblia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Ano? Iba ang kanilang kinahuhumalingan. Iba ang kanilang kinaadikan. Ang kanila pong kinaadikan ay walang iba, kundi ang ministeryo ng Diyos. At yan po ang pinakamaganda na pagkahumalingan natin sa buhay na ito. Alright? Kasi wala namang iba. Yung ibang kinaadikan natin ay magdudulot lamang ng masama at walang idudulot na mabuti sa atin. But when you decide to be addicted to the ministry of the saints, abay ibang usapan po yon. Ano ho? Ito yung pagka ikaw ay addict sa ministry, kahit umulan, nandito ka. Alright? Ito kapag ikaw ay addict sa ministry, kahit ikaw ay napapagod, ikaw ay sumasamba pa rin sa Panginoon. Kahit ikaw ay parang hinang-hinana, latang-lata na ang iyong katawan, pero dahil naiisip mo ang ministeryo at ikaw ay nahuhumaling sa gawain ng Diyos, hindi ka mawawala. Hindi ka mapofall sa iba. Alright? So, ibig sabihin maganda na maunawaan po natin na that it is, kumbaga ay napakahalaga na maging ehemplo natin sa ating paglilingkod ang pamilya na Stephanas. Fathers, saan po natin dinadala ang ating mga anak? Ano? Ang ating asawa, ang ating pamilya. And sometimes tayo po'y hinahayaan natin sila maging addict sa mga gadgets. At parang tayo bilang mga magulang ay wala tayong ginagawa. Hindi tayo marunong sumaway. Mga kuya, mga ate, kumusta na tayo sa ating pagiging matandang kapatid? Tayo ba'y marunong pang sumuway? Sumaway pala. Ano ho? Baka ang natututunan natin, sumuway ng sumuway. Hindi na tayo marunong sumaway. Alright?
So kinakailangan maunawaan natin yan. Bakit tayo pinagtutulungan upang ang tao at ipaunawa sa tao, lalo na sa mga anak ng Diyos, na anyway, there is joy in serving Jesus. Alright? Ang alam ko na taong hindi magiging masaya sa paglilingkod sa Diyos ay mga taong hindi naman talaga nakakilala sa Diyos. Alright? But when you are saved, kung talagang naunawaan mo ang kaligtasan, kung naunawaan mo talaga yung pag-ibig ng Diyos, walang ibang reason na pwedeng maging dahilan para hindi ka matuto na magkaroon ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Dahil lahat ng iniligtas ng Panginoon ay merong kagalakan sa kaniyang puso sa paglilingkod sa Kanya. Alright? So you ask yourself, tanungin natin ang ating mga sarili, ako ba'y masaya pa sa paglilingkod sa Diyos? Alright? Ako ba'y meron talagang kagalakan? Dahil kung meron kang kagalakan, hindi ka na kinakailangan sunduin. Dahil kung ikaw ay may kagalakan, hindi ka kinakailangan paalalahanan. Alright? Dahil ito yung joy mo eh. Ito yung kagalakan mo. At makita natin, ang pamilya na Estepanas, sila po ay meron talagang napakalalim na malasakit sa ministeryo ng mga santo, ng mga banal. Kaya this afternoon, pamagatan po natin mga kapatid, ang mensahe na, do you care for the ministry? Alright? Meron ka bang pagmamalasakit sa ministeryo? Meron ka bang pagpapahalaga sa ministeryo? Alright? Or let's say, do you still have care? Kasi may mga times na pwedeng ikaw ay napakasigla mo nga noon, pero the question is, kumusta ka na ngayon? Alright? Sana yung paglilingkod natin sa Panginoon wag lang maging history. Alright? Sa halip dapat ito po ay nagpapatuloy. Alright? So today, ito po yung pamilya na Estepanas at ang sabi ng salita ng Diyos, itinalaga nila ang kanilang mga sarili para sa ministeryo. So kinakailangan matuto tayong magtalaga. Kapag sinabi nating itinalaga, ibig sabihin talagang yung iyong sarili ay ibinigay mo na talaga para doon sa ministry. Alright? Sa ministeryo ng Diyos. Yes, maraming mga bagay na mahalaga. Mahalaga ang pamilya, mahalaga ang trabaho, mahalaga ang pera, mahalaga ang pag-aaral, pero wala nang higit na hahalaga sa ministeryo ng ating Panginoon. Wala nang higit na hahalaga dapat diyan. Alright? Kaya nga, maganda na maunawaan natin, itong pamilya na Estepanas, alam niyo po, pwede naman silang gumawa ng ibang mga bagay. Okay? But they chose to be addicted in the ministry. Despite persecutions. And tayo po sa ating buhay, kapag tayo na-persecute na, kumusta na tayo? Kapag tayo inusig na sa ating pananampalataya, kapag nagkaroon na tayo ng pagsubok, kapag nagkaroon na po tayo ng tinatawag na karamdaman, kapag nagkaroon na po tayo ng mga problema at mga parang sumasagabal sa ating pong paglilingkod, tayo po ba ay still nananatili pa rin ba tayo sa ministry? Alright? So it is sad to believe na sa panahon natin ngayon ay ilan na lamang ang mga tunay na nagpapahalaga sa ministeryo ng Diyos. And that is reality. Let's say, sa dami ng mga members, pero bilang na bilang dyan kung sino talaga yung mga tunay na nagpapahalaga. Alright? Bilang na bilang. Sana dun sa mga nabibilang na yon ay kasama tayo. Alright? Sana kasama tayo. Maganda na maunawaan natin dyan kasi ang diablo ay kung tayo pinagdo-double time, siya po ay nagti-triple time at masigit pa. At hinuhok niya po ang ating pong mga kaisipan. Alright? Masyado na tayo nagiging abala sa maraming mga gawain at tayo po'y nawawala na ng oras para sa Diyos. Malungkot po yun. Kaya kung ating titingnan, even dun sa Book of Haggai, chapter 1, verse 2, hanggang dun sa 7, di ba? We know na kung saan ay sinabi ng Panginoon, abay, consider your ways. Bay, tingnan nyo ang inyong pamumuhay. Bakit? Alam na alam nila na kung saan yung templo ng Panginoon ay sira. Kaya sirang-sira, wasak na wasak. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, mas inuuna pa nila ang kanilang mga hanap buhay. Mas inuuna pa nila yung kanilang magagandang bahay. At ang sabi nila, panahon na ba
para gawin natin ang templo? Ibig sabihin, they don't have time. Alright? Wala silang oras at wala silang malasakit. Kaya alam nyo po, sabi ng Panginoon, alam nyo ba kung ba't nangyayari sa inyo yung mga bagay na yan? Diba? Kayo'y naghasik, pero kakaunti ang inyong inaani. Diba? Meron kayong kinakain, pero kayo gutom pa rin. Meron kayong iniinom, pero kayo uhaw pa rin. Meron kayong dinadamit, pero kayo giniginaw pa rin. At ang kaunting inyong iuuwi para sa inyong pamilya ay isasambulat ko pa. Alam nyo ba kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan? Ang sabi ng Panginoon, it is because hinahayaan nila yung templo, which is supposedly doon sila sasamba, magbibigay ng oras, pero inuuna nila yung kanilang mga sarili. Ano? Kumbaga kaya sabi ng Panginoon, consider your ways. Ano? Sabi ng aklat ng Hagay. Alright? So kaya tayo ating tingnan ng ating mga sarili. Kinakailangan na maunawaan natin. Kinakailangan magkaroon tayo ng pagsisiyasat sa ating sarili. Baka puro sarili na lamang tayo. Puro pamilya na lamang tayo. Puro pera na lamang tayo. O puro kalusugan na lang tayo. Diba? Yung iba talagang seryoso sa kanilang pag-gym, ano? Ang lalaki ng katawan, ang lalaki ng muscles, o biruin mo, pero payat naman ang spiritual life nila. Diba? So kumusta tayo? Ang gagaling nating mag-basketball, pero hindi tayo marunong magbasa ng Bible. Alright? Kumo-crossover ka, lumelay up ka, dumadakdak ka. Pero ang tanong, may naakay ba tayong kaluluwa sa Panginoon? Diba? Alam nyo, pag gustong-gusto nyo ang isang bagay, kahit masaktan kayo, kahit masugatan kayo, sige lang kayo. Diba? Pero pagka wala kayong gana sa isang bagay, kahit gaano kadali ang bagay na yan, diba? Parang ang bilis nating isuko. Kaya alam nyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan talaga, you are addicted. You're addicted in reading the Bible. Alright? You are addicted sa prayer. You're addicted in soul winning. Hanggat hindi po nangyayari yan sa buhay natin bilang mga mananampalataya, alam nyo po, yung ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos ay aandap-andap. Kaya ang question is, do you care for the ministry? Just like Estepanas. Ano ho? Number 1. Okay, titingnan po natin. Number 1, the first point na ating titingnan mga kapatid bilang mga mananampalataya, bilang hamon, just like Estepanas, bilang hamon sa atin. Number 1, desire to be part of the ministry. Ano ho? Desire. Alright, so ibig sabihin kinakailangan meron tayong desire na maging bahagi ng ministeryo. Nasahin natin na tayo po ay merong maging bahagi sa ministeryo ng Diyos. Kaya kung tayo po'y walang desire, wala tayong pagnanasa, sinasabi ko nga kanina, baka kinakailangan pa tayong pilitin. Oy, Sabado ngayon, meron tayong visitation. Ginigising pa tayo. Ano ho? Sinusundo pa tayo, pero tayo ba'y meron talagang desire? Kasi kung meron kang desire na kung saan ay maging bahagi ng ministeryo, hindi ka na kinakailangan pang i-chat. Kasi alam mo na yun eh. Diba kasi desire mo na yun sa iyong buhay. Nasahin natin yan. Nasahin natin tayo po'y maging bahagi at gagawa tayo ng paraan para tayo maging bahagi ng ministeryo ng Diyos. Yung iba ay ang iniisip, paano natin maiiwasan ang gawain. Nag-iisip pa tayo ng excuses. Pero alam niyo po, sabi nga ng kasabihan, pag gusto, may paraan. At pag ayaw, maraming dahilan. Diba? So, kinakailangan meron kang desire. Diba? Kaya kung ating titingnan, even in mission, paano ba tayo magiging bahagi sa gawaing mission? Pastor, hindi naman ako makakapunta doon sa Pugon. Diba? Hindi naman ako makakapunta doon sa anong lugar yun? Tasmanian ba yun? Hindi, ang hirap eh. Di ba? But anyway, saan tayo, pupunta ba tayo doon? Paano tayo magiging bahagi? Let us open our Bible to the book of 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Tingnan po natin, the Macedonian church. Ang sabi ng Bible, verse number 1 and chapter 8, ang sabi niya, moreover, brethren, we do you to wit,
to the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Verse number 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the churches of their liberality. Verse 3, for their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Diba, makita natin yung iglesia na sa Macedonia. Ang sabi ng salita ng Diyos, dumaranas po sila ng pagdarahop. Dumaranas sila ng matinding kahirapan. Pero ang sabi ng Bible, sila pa ang nakiusap. Diba, baka pwede naman kaming tumulong. Baka pwede naman kaming maging bahagi. Baka pwede naman kaming magbigay. At ang sabi ng salita ng Diyos, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Alam niyo po, wala kayong kayang ibigay kung hindi niyo muna ibibigay ang inyong sarili sa Diyos. Alright? Kasi baka isang araw, kapag hindi niyo muna ibinigay ang inyong sarili sa Panginoon, lahat ng ibinibigay ninyo, baka isang araw isingil ninyo. Sisingilin niyo si pastor, sisingilin niyo ang church. Alright? Hindi ganon. You give yourself first unto the Lord before we give anything sa kung anumang mga ministeryo. Pero dito makita natin, wala silang excuse. Ang sabi ng salita ng Diyos, sila'y hirap na hirap, sila'y hikahos na hikahos. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, verse number 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Willing na willing sila. Hindi sila napipilitan. Bakit? Ang gusto nila, meron silang desire to be part of the ministry. Ibig sabihin, gusto nila, meron silang ambag. Kapag may nabalitaan tayong isang ministeryo kinakailangan na kung saan tayo bilang mga mananampalataya, mag-desire tayo, gusto ko ring mag-ambag dyan. Bakit? Lahat ng ambag natin sa gawain ng Diyos, lahat yan ay recorded sa langit. Tayo ay nahuhuk tayo minsan, mag-invest kayo sa business namin. Kasi alam mo ba, kapag dito sa business namin, kapag kumita, meron kang 10%. Meron kang 50%. Diba? Meron kang 75%. O diba, ang lalaki? Yung iba mga 3% lang eh. Pero pinapatulan natin. Nag-i-invest tayo sa mga bagay na makalupa o dun sa mga bagay na ang feeling natin ay ikakayaman natin. Pero when it comes to the ministry of God, ang tanong, meron ba tayong desire na tayo po yung magkaroon ng ambag? Kaya ako natutuwa sa kay Pastor Noel, at love na love niya kami. Bakit? Biruin mo, nabalitaan niya na may lupa. Pastor, may dala akong mga pantanim. O biro mo, dinadala, inihahatid pa niya doon. Meron ditong seedlings ng langka, meron ditong mangga, meron ditong kamansi, o iba't ibang mga gusto niya may ambag. Nung makita niya na kami po'y naglalakad sa pagsusol winning, hinikayat niya mga pastor, tulungan natin si Pastor Jason. Bigyan natin ng motor. O sa biyaya ng Diyos, yung motor may asawa na, tricycle na siya ngayon. O biruin mo, wala palang bubong. Pero we praise the Lord, baka kasi nagagamit, nasakyan pa yun ni na Mampat, ni na Sir Joshua. Di ba? So bakit? Alam niyo po, masarap sa ministry kapag meron tayong ambag. Di ba? Kaya yung mga pastor minsan nagtatanong, Pastor, umaandar pa ba? Sabi ko na, pumupugak-pugak pa po. Biruin mo? So sa biyaya ng Diyos, nakakapagdala ng mga kaluluwa. Di ba? Kaya panalangin niyo po, na kung saan ay patuloy na ma-maintain yung ginagamit natin. Diba? Numabalitaan nila na wala pang babong, kulang pa ng yero. Diba? O so yung mga kaibigan nating pastor sa 4-piece, Pastor, akin ang 500. Pastor, akin ang 1,000. O diba? E di sa biyaya ng Diyos, may bubong na. Kasi ang decision lang namin ay, lagyan lang muna natin ng trapal. Eh paano kung dumating si Christine?
Diba? Hindi na namin malalaman kung nasaan ang trapal. Diba? So, pero blessing. Diba? Ang sarap maging part ng ministry. Diba? At kumbaga tayo bilang mga mananampalataya, kinakailangan meron tayong desire. O meron pala silang soul winning sa Sabado. O sige, ako magluluto ng ulam. O diba? Parang may ginagawa nyo dito, ano? Meron kayong mga nakabox. May pangalan na Brother JR Rosales. Sa taklob, sa gilid, Brother JR. Hanggang sa ilalim, panay pangalan. Kasi yung kay Brother Emil, nakita ko, may pangalan sa taklob, may pangalan sa gilid. O, pero hindi mawawala. Diba? Para sa'yo yan, huwag mong ipapamigay. Ibig sabihin, so di ba, ang sarap nun, na lahat tayo merong ambag. Eh, paano kung wala kang ambag? Ha? Paano kung wala man lang tayong ni isang kusing na naibigay? Hindi di ba, parang halimbawa, yung ulam nila walang asin. Di ba? Walang lasa. Kasi hindi ka nag-ambag. Eh, kung nag-ambag ka, dinalagyan yung kahit magic sarap. Di ba, nag-promote pa si pastor. Eh di, masarap-sarap yung pagkain ng mga soul winner. Di ba? Bakit? May magic. Diba? Kaso si ma'am, di nagmamagic eh. But anyway, isang bagay na dapat nating maging desire, and that is to be part of the ministry. Part ba tayo? Bilang isang iglesia, alam nyo po, ang iglesia, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo po ay di ba? Mga bahaging katawan ni Kristo. Di ba? Kumbaga tayo po ay merong paa, merong kamay, at ang bawat isa ay mahalaga. Eh kung hindi ka nagpa-function, di ba? Halimbawa, ikaw ay isang paralitiko. Di ba ang hirap? Di ba yung mga nai-stroke? Yung halimbawa ay yung kalahating katawan ay hindi na nagana. Ang hirap nun. Diba? O halimbawa, ako'y nagpe-preach dito, ang nagalaw lang sa akin ay kalahati ng uso ko. Yan, diba? Kasi hindi nagpa-function yung kalahati. Eh kung tayong lahat ay magpa-function, kung lahat tayo ay gumagana, ay di ba't ang dami nating magagawa? Right? Amen po ba? So magkaroon tayo ng desire. Ano bang pwede kong maging ambag? Ano ba yung pwede kong maibigay sa gawain ng Diyos? At hindi mo yan magagawa kung wala kang desire. Eh, this afternoon, magkaroon tayo ng desire. Ano bang pwede kong magawa? Magtingin-tingin tayo sa paligid. Diba? Nandiyan si nanay na lagi, anytime na ako'y napunta, laging andun sa isang sulok. Ayos ng halaman. Si tatay naman, pasirit ng pasirit sa halaman. O diba? Dilig ng dilig. Yung isa ay hukay ng hukay, tanim ng tanim, pulot ng mga dahong mga tuyo. Diba? Eh tayo, kumusta tayo? Bilang mga miyembro, meron ba tayong desire na maging part? It doesn't matter kung tayo po'y attorney. It doesn't matter kung tayo po'y doktor. Ang kinakailangan sa ministeryo ay yung mga taong magpapakumbaba, i-humble daw ng kanyang sarili at meron desire na maging part of the ministry. Diba? It doesn't matter kung anong kalagayan natin. Lahat tayo pantay-pantay sa Diyos. At lahat tayo inilagay sa iisang katawan at dapat mag-function po tayo. Diba? Kinakailangan po yan. Kaya sa ministry, mga kapatid, humanap tayo ng pagkakataon para maging bahagi. Kaya, wag natin magiging bukang bibig yung, ay, bahala na sila dyan. Kaya na lahat yan ni Sir JV. Pwede ba yun? Kaya lahat yan ni Pastor. Kaya na yan ng mga Bible students. Hindi po pwede yun. So kinakailangan bilang mga mananampalataya, tayo po ay merong bahagi. Kaya tanungin natin ang ating sarili, gaano na ba ako katagal bilang member? Ang tanong, may naging part ba ako? May naging bahagi ba ako? At kung tayo po'y wala pa, ay magkaroon tayo ng desire, mga kapatid, upang tayo bilang mga mananampalataya at bilang isang iglesia ay mas lalo pang paunlarin ng Diyos. Sa ating paglilingkod. Dapat na tayo po ay mabago na yung ating mindset, kagaya po ng mindset ni Haring David. Diba, nung ibibuild niya yung templo? Diba? Ang sabi niya, for the palace is not for man,
but for the Lord. Di ba hindi kaya niya? Hindi kasi siya pwedeng magani. Itayo yung templo, kaya ipagkakatiwala yun dun sa kanyang anak, kay Haring Solomon. Di ba? Pero siya ang nag-asikaso ng mga materialis na gagamitin. And then challenge siya yung mga tao. And then yung mga tao ay talagang ipinagbibigay nila yung kung ano yung kailangan. May nagbigay ng pilak, may nagbigay ng ginto, may nagbigay ng bakal, may nagbigay ng kahoy. Diba? So lahat yun ay pinagtapong-tapongan nila. Bakit challenge po sila ni David? At ang sabi ni David, sino ba ako? Kasi lahat naman ng bagay na meron ako ay galing din lamang sa'yo. Right? Ang ganda ng mindset. Na kung saan lahat ng meron tayo, galing din lamang sa Diyos. Kaya kung yung bagay na iaambag talaga natin sa ministry, hindi rin naman yan talaga galing sa iyo, yan ay galing din lamang sa Diyos. 1 Chronicles chapter 29. Kung babasahin natin yan, ang sabi nila, di ba, pinupuri nila ang Panginoon. Dahil sabi nila, sino ba ako at ang bayang ito? Sino ba tayo? Meron ba tayo may pagmamalaki? Wala. Kaya kinakailangan ang desire natin is maging part of the ministry. Okay? Number 1, desire to be part of the ministry. And then number 2, decide to promote the ministry. Ano? Hindi lang maging part. Pero ang question is, ano bang decision natin? Alam niyo po, ang iglesia ay napakaganda na kung saan ay ginagamit ng Diyos para ipalaganap ang kanyang salita. Ang ganda nung ano nyo dyan, yung nakapaskil. Grace Baptist Church, the friendliest church in town. Di ba? Anong pinopromote ninyo? Yung pagiging friendly. Di ba? Kaya ibig sabihin, meron tayong pagpupromote. So if you care for the ministry, kung meron tayong malasakit sa ministeryo, you promote it. Huwag nating ikakahiya. Okay? Kung tayo naniniwala na ito'y gawain ng Diyos, ang tanong, pinopromote ba natin? How do we promote the ministry? We share the gospel. Diba? Kaya tayo nagso-soul winning. Ay yung mga naso-soul winning natin, saan natin dadalhin? Saan natin iimbitahan? Alright? So we share the gospel. We preach the word. We testify the good news. At yun po yung paraan natin to promote the ministry. Diba? Kaya alam nyo po, hindi natin mapupromote yung ministry. Oy, punta kayo sa church namin. Bakit? Kasi may pabingo kami. May paraffle si Brother JB. Diba? 3 kabang bigas. Pumunta kayo sa Sunday, ha? Or, ganun ba yun? Is that how we promote the ministry? So hindi ho. We share the gospel. We preach the word. Okay? So, ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, napakahalaga ng bawat isa po sa atin, parang we are, kumbaga, parang promoter, But how do we do that? We promote it by having a changed life. Paano natin ipopromote yan? Ipopromote natin ang gawain, ang ministry ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, kung meron tayong ipapakitang buhay na binago ng Diyos. Paano mo ipopromote ang ministry kung until now, you are saying, hey, alam mo ba, baptist na ako. Pero ang hikaw mo sobrang laki. Kalalaki mong tao. Diba? Are you promoting the ministry by having a changed life? Diba? Tayo po ay nagpo-promote ng ministry. Hey, alam mo ba, a member na ako ng Grace Baptist Church. Tapos ang suot mong damit. Ano yun? Hope. Cigarette. O biruin mo. Are you promoting the ministry? Diba? SMB, samahang walang katulad. O di ba? So ganun ba natin pinopromote ang ministry? When we post sa Facebook natin, ano yung mga ipinopromote natin? Di ba? Yung minsan nakikita ko yung mga young people, ang ipinopromote nila. Alam mo na ba yung ranking ko sa ML? O parang may mga ganun-ganun pa sila, di ba? Ang taas na, di ba?
So, yun yung mga pinopromote natin. Ano ho? Yung mga sineshare natin. Diba? Kumbaga, bilang mga mananampalataya, hindi mo pwedeng i-promote ang ministry kung ikaw ay lasinggero, kung ikaw ay maraming bisyo, kung ikaw yung nagsasabing Kristiyano, nasa pamilya ay tamad na tamad. Diba? Yung kapag inutusan kay, ikaw na! Ba't ba ako? Parang gano'n, ikaw pa yung galit. Ako na nga ang diba? Ako na nga ang naglinis kaninang umaga. O halimbawa, ako na nga ang naghugas ng plato kaninang tanghali. Ako pa rin ang maghuhugas ngayong gabi. Yeah, may mga ganon. Mga nagre-reklamo. Eh sabi naman ng nanay, siyempre, di ba? Kumain ka na nga kaninang umaga, kakain ka na naman ngayong tanghali. Tapos ngayong gabi, kakain ka na naman. O di ba't paulit-ulit ka rin naman? Ha? Tapos sa paghuhugas, reklamo kang paulit-ulit, eh pagkain mo, mayat-maya din naman. Alright? So, ibig sabihin, kumusta tayo? Tapos sasabihin mo, ma, magsimba daw tayo sa linggo, sabi ni pastor, sisimba tayo, yung ugali mo. Alright? Yan ba, tinuturo ng pastor nyo? O yan, mga ganon. So, paano natin maipopromote ang ministry kung hindi tayo nagkaroon ng pagbabago ng buhay? Okay? So, ibig sabihin, kinakailangan ma-promote natin yan at maipakita natin yung kapangyarihan ng Diyos na lahat ng nakay Kristo ay binago na niya. Lahat tayo may masamang past. Lahat tayo ay may mga nakaraan na kung saan nung tayo ay unbeliever, masama tayo, bastos tayo, masama yung lumalabas sa ating mga bibig. Diba? So, ibig sabihin, lahat tayo niyan. Pero nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ipakita mo yung kapangyarihan ng Diyos. You are promoting the ministry by having a changed life. Alright? Having a changed life. Kaya nagkaroon na tayo ng standard sa ating buhay. We promote it by having a changed life. We promote it by having a committed life. Yung committed tayo. Alin ang committed? Yung buhay, hindi yung utak. Kumikitid ang utak. Hindi ganon, hindi makitid, kundi committed. Di ba? Nakakommit, hindi makitid. O yan, iba yun eh. So kinakailangan committed tayo talagang nakakommit ang ating sarili kagaya ni Estepanas, ang sabi ng salita ng Diyos. They have addicted themselves. Alright? Yung mga addict, ang hirap pigilan yan. Diba? Magtatanong yung nanay, alam ba yung nag-addict ka sa droga? Bakit nawawala yung rep natin? Sabihin ng anak na addict, andyan lang yun ma, baka na-misplace nyo lang. Biruin mo yung rep, na-misplace. Yung pala, isinangla na. Bakit ibinili ng bawal na gamot? Diba? So, ibig sabihin, makita natin, because they are addicted. Ang hirap. Diba? Kumbaga, kung tayo bilang mga halimbawa, yung mga young people, kapag kayo addict na, ang hirap nyo ng pigilan yan. Kaya kinakailangan, kung saan kayo magiging addict ay sa ministeryo ng Diyos. You commit your life sa Panginoon. Amen? Amen. So we promote it by having a committed life. We promote it by having a Christ-centered life. And that is how to promote. Okay? The ministry, you deny yourself. Bakit? Christ-centered life ang meron ka na. Kaya ang sabi ng Bible, hindi ka makakasunod sa akin kung hindi mo itatakwil, itatanggi ang iyong sarili. Mateo 16:24. Deny yourself. I-deny natin. Kumbaga yung mga bagay na kung saan ay hindi kalooban ng Diyos. Diba ganun ang ginagawa sa mga pagkapinapagaling yung addict? Anong ginagawa sa kanila? Diba ikukulong sila or ilalagay sila sa rehabilitation center? So talagang nanginginig na yung kanilang katawan, nanginginig na yung kanilang kalamnan. Alright? So itakwil mo, itanggi mo yung iyong sarili. Okay? Sa amin yung mga miyembro na kung saan ay yung lalo na yung mga tatay, kasi ang kwento nila sa akin, sabi nila, Pastor, alam mo ba,
Kaya napakahirap namin na tigilan yung, alam yung yung nagbibilot ng tabako. Meron lang silang kapirasong papel, meron silang ginayat na dahon. Kasi pastor, simula bata pa, natutunan na namin yan. And then bago, diba, for how many years ginagawa nila yun? Yung sila'y naghihit-hit ng sigarilyo. So addict na po sila, ang hirap nun. Kaya pastor, paano bang gagawin namin? Diba? Magke-candy o ano ba? Diba? So kinakailangan sa buhay natin meron tayong paraan. So kinakailangan bilang mga mananampalataya, you are to deny yourself. Why? Because ministry is not about us. Not about our position, but about our service unto the Lord. Okay? Hindi ito patungkol sa feeling. Kaya ang paglilingkod sa Diyos kasi feeling ko parang gusto ko. Paano pag feeling mo ayaw mo na? Kaya kung nakabase kayo sa inyong feeling, ay yung feeling ninyo ay maling feeling. So kinakailangan ay ang paglilingkod natin sa Panginoon ay dahil sa conviction of the Holy Spirit. Okay? Kinakailangan merong conviction talaga. Okay? If you have a Christ-centered life, kinakailangan na maunawaan natin na kapag meron ka ng buhay na nakasentro kay Kristo, ikaw ay bingi na sa panlalait ng tao. Alright? Bingi ka na. Kasi may mga times, lalo na yung mga bagong mananampalataya, ikaw ay pwedeng lulukuhin ng iyong mga kaibigan. Pero bingi ka na sa panlalait ng tao. Pero take note, kapag ikaw ay merong Christ-centered life, hindi ka lamang bingi sa panlalait, dapat bingi ka na rin sa papuri ng tao. Alright? Kinakailangan maging bingi ka na rin sa papuri ng tao. Kasi may mga times na ikaw ay pupurihin ng tao dahil sa iyong pananamit. Pupurihin ka ng tao dahil sa iyong pananalita. Pupurihin ka ng tao dahil sa iyong mga talentong ipinagkaloob ng Diyos. Listen, dapat ay bingi na rin tayo sa ganyang mga bagay. Bakit? Dahil sa oras na tinanggap mo na yung glory at hindi mo ibinalik sa Diyos, tinanggap mo na yung reward mo. Okay? Tinanggap na natin yung reward natin at hindi po yan yung tinatawag na Christ-centered life. Baka tayo patungkol na lang sa ating sarili. Baka itinataas na lamang natin yung ating mga sarili. Kaya maraming mga mananampalataya ayaw gumawa ng ministry. Bakit? Kasi takot daw silang mapahiya. Takot daw silang mapahiya. Alam niyo po sa ministry, may mga time na ikaw ay talagang mapapahiya pero hindi ka dapat mahiya dahil alam mo yung ginagawa mo. May mga times na ikaw ay magpo-fall. May mga times na ikaw ay magkakamali. Pero alam niyo, lahat yan ay pagtuturo ng Diyos. At ito'y wag mong angkinin sa iyong sarili. Bakit? Sapagkat ang ginagawa mo ay para sa Panginoon. You are not here para ikaw ay maitaas. At tayo po'y bilang mga mananampalataya, we are here dahil alam natin ang pinaka-purpose. And that is to glorify the Lord. Okay? To glorify the Lord. Everything is for God's glory. Ano man ang ating ginagawa, kung ikaw man ba'y kumakain, kung ikaw man ba'y umiinom, gawin mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alright? 1 Corinthians 10:31. Everything is for His glory. Lahat yan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, mga kapatid, yun po yung Christ-centered life. At kung meron kang change life, meron kang committed life, at nakikita ng mga tao na talagang, diba? Wow, every Sunday you are here, masipag na masipag ka sa soul winning, magtatanong sila, ano kayang nakain yan? Bakit parang ang sarap-sarap niyang maglingkod? Maitry nga. Diba? You are promoting it. Pinopromote natin, lalo na kung makita nila na you have a Christ-centered life. Okay? So number 1, desire to be part of the ministry. At kung wala pa kayong desire, mag-desire ka na. Okay? Number 2, decide to promote the ministry. And number 3, dedicate yourself to perform the ministry. Dedicate to perform the ministry. Kinakailangan merong dedication. Sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kagaya ng sabi ng Acts 20 verse 24, basahin nga natin.
Acts 20 verse 24. Ang sabi po ng Biblia, binasa natin kanina umaga. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ang sabi ng Bible, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, we know how Paul suffered for the ministry. Alam natin kung paano siya nahirapan. Ipinakita at ipinaunawa niya sa atin, sinulat niya sa kanyang mga epistles kung paano siya nagutom, kung paano po siya naginaw, kung paano siya pinagmaltratuhan, kung paano siya pinagmalupitan, kung paano po siya hinagupit, kung paano po siya ibinilanggo. Pero makita po natin, he kept going to finish the ministry. Why? Because he dedicated himself. Okay? Sa ministeryo ng Panginoon. Kaya ang question today, mga kapatid, you are here in the ministry, pero ang tanong is why? Why are you in the ministry? Bakit tayo nasa ministeryo? Bakit ka nagsisimba? Ano? Bakit tayo bumalik? Bakit ka nagso-soul winning? Bakit ka pumasok sa Bible school? Kinakailangan maliwanag sa iyo ang iyong purpose. Ano? Kinakailangan maliwanag yung purpose mo. Kinakailangan maliwanag sa atin kung ano ba ang kadahilanan, bakit natin ginagawa. At kapag alam mo yan, you dedicate yourself. Magkaroon tayo ng dedication. Italaga natin ang ating mga sarili. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Jesus asked Peter to confirm it. Ang sabi ng Panginoon kay Peter, lovest thou me more than this? Diba ang sabi niya? Pedro, mahal mo ba ako? Opo. Inulit-ulit. Pedro, mahal mo ba ako? Opo. Pedro, mahal mo ba ako higit sa mga bagay na ito? Kinakailangan ang pagmamahal natin higit sa mga bagay na ito. Alright? Kinakailangan po yun. Okay? Even sa ating po mga young people, sometimes meron tayong mga magulang na unbeliever pa. Diba? Sabi ng aklat ng Mateo, na kung saan ay hindi tayo makakasunod sa Diyos kung mas iibigin mo ng higit ang iyong mga magulang kaysa sa Kanya. Yes, mahal natin sila. Pero ang sabi ng Panginoon kay Peter, lovest thou me more than this? Yung mga bagay sa mundong ito, kinakailangan mas iibigin natin ang Diyos kaysa sa pera. Mas iibigin natin ang Panginoon kaysa sa ating pamilya. Mas iibigin natin ang Panginoon kaysa sa ating trabaho. Mas iibigin natin ang Panginoon kaysa sa ating kinabukasan. Okay? So kinakailangan po yun. Kinakailangan yung pag-ibig natin sa Panginoon ang nangingibabaw sa lahat dahil yung iniisip mong future, pag inuna mo ang Diyos, ang Panginoon na ang bahala doon. And when you decide na ikaw po'y magsuko ng buhay sa Panginoon, kalimutan mo na ang lahat. Isipin na natin yung Panginoon. May mga Bible students tayo, mga bago, mga first year. So, bakit kayo nag-enroll? Mahaba-haba pang inyong lalakbayin. Kinakailangan maliwanag ang inyong purpose. Nung kami po'y pumunta doon sa Pugon, ang tanong ko sa aking pastor, Pastor, paano po yung mga gamit namin dito maiiwan? Yung bahay namin, yung aming aparador, yung ibang mga gamit namin, hindi na namin madadala. Sabi ni Pastor, hayaan mo na yan, Brad. Para wala ka nang babalikan. Hayaan mo na yan. Diba? The Lord will provide. Diba? Oo nga naman. Remember Elijah? Nung siya'y tinawag ni Elijah na kung saan siya na ang papalit. Ikaw nang papalit sa akin, Elijah. Umuwi siya. Naghanda. Alam niyo po, sabi na salita ng Diyos, yung kanyang ginagamit na araro. Diba? Yung kanyang ginagamit na araro, ang ginawa niya bago siya, yun po yung kanyang hanap buhay, siya po'y nag-aararo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, pinagtatadtad niya yung kanyang araro. At siya'y, anong ginawa po niya? Ginawa niyang panggatong. Bago siya sumunod kay
Elijah, bago niya tinanggap yung ministry. Ano ho? Kaya sabi ko nga tawag dito sa mensahe na yon, igatong mo na para wala ka nang babalikan. 'Di ba? Kasi baka may reservation pa tayo eh. Baka meron ka pa naka-reserve. Siguro pag nag-backslide ako, meron pa akong babalikan. Meron ka pa palang planong mag-backslide. 'Di ba? Sa oras na meron kang planong ganun, automatic backslider ka na. Alright? So, ibigay na natin lahat. I-give up na natin sa Panginoon ang lahat. Diba? Huwag na kayong magkaroon ng tawag dito, nakareserba. Diligawan ko nga itong isa. Pag di ako sinagot, meron pa naman ako dun eh. Ganun ba yun? May nakareserba ka ba, Brother JR? Wala man siguro, ano? So, ibig sabihin, maunawaan natin, wala nang ganun. You pray to God. Ano? At kung ikaw ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, lahat ng bagay, sabi ng Panginoon, lovest thou me more than this. Paano mo na yan? You just follow me. Alright? Dedicate yourself. Kinakailangan po yun na bilang mga mananampalataya so that you can perform upang tayo po ay magawa natin ng maayos ang ministeryo ng Panginoon. Wala na tayong lilingunin. Focus na lang tayo sa Diyos. Alright? Kaya bilang mga mananampalataya, kung kasi tayo ay walang dedication, parang baka maglalaro lang tayo sa ministry. Kahapon ay nagbibiroan kami ni Sir JB, meron nga naman sa ministeryo, may mga tinulak lang. Pero ang mahirap pa yung mga tinopak lang. Kaya dapat ay yung tinawag. Okay? Tinawag ng Diyos. Hindi tinulak lang ni pastor o kaya tinopak lang. Kinakailangan you are here in the ministry. You are serving the Lord because you know na ikaw ay tinawag ng Diyos. So dedicate yourself. Just like Daniel. Kilala natin si Daniel, 'di ba? Kilala natin si Shadrach, Meshach, and Abednego. 'Di ba? Ang sabi ng Book of Daniel, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, but Daniel purpose in his heart. Kinakailangan meron tayong desisyon, pagpapasya sa ating puso na kung saan ay hindi natin babahiran ng dungis ang ating sarili bilang mga anak niya. Diba? So maganda na meron tayong ganun eh. Meron tayong dedication. At makita natin si Daniel, 'di ba? Sabi nga yung isa sa pinakapamilyar na kwento sa Bible ay yung si Daniel ay inihulog doon sa yungib ng mga leon. 'Di ba? Yun ay very kumbaga parang hangang-hanga daw tayo doon na kung saan ay wow, hindi siya kinain ng hindi siya nilapa ng leon. Pero alam niyo po yung nakakamangha kay Daniel. At that time, si Daniel po ay may edad-edad na. Matanda na. At siya po ay busy sa kanyang trabaho. Pero alam niyo po si Daniel, dahil sa kanyang dedication, ang sabi ng salita ng Diyos, if you read the book of Daniel, chapter 6, ang sabi po ng salita ng Diyos, 3 beses siyang nananalangin, umuuwi sa kanyang tahanan. Para Para manalangin. Binubuksan niya yung kanyang bintana at tinatanaw niya ang Jerusalem para sambahin, para purihin ang Panginoon. And that time, siya po ay bihag sila, nandun sila sa ibang lupain, kaya pumupunta siya sa kanyang bahay. Binubuksan niya yung bintana kaharap sa Jerusalem at siya po ay nananalangin. At ang sabi ng salita ng Diyos, siya po ay kinainggitan. Kinainggitan po siya. At yung mga kalaban niya ay walang ibang maipula maliban sa katapatan po ni Daniel. Diba? Kaya gumawa sila ng decree. Sabi nila sa mahal na hari, gumawa po tayo ng isang batas na walang pwedeng tumawag sa kanyang Diyos maliban sa iyo. Walang pwedeng manalangin maliban sa iyo. At sa oras na ito po'y sinuway, ay merong kalalagyan. Diba? Pinirmahan nga ng hari, nadaya siya eh. Pero si Daniel, nung malaman niya yon, ginawa pa rin niya kung ano yung kanyang ginagawa. Alam niyo po, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi siya, pagka siya po'y merong schedule. Nasabi ng salita ng Diyos, siya po'y umuuwi at siya po'y nananalangin 3 times a day. At hindi niya yung pinababayaan.
And then, nung malaman ito ng mahal na hari, wala na, no? Kasi nga, ang utos ng hari, hindi mababali. Ano ho? At siya po'y inihulog nga doon sa tinatawag na kuweba ng mga leon. Alright? At yung mahal na hari, siya po'y hindi makatulog. Alam niyo po, napakagandang mensahe doon. Yung hari, nakatira sa palasyo. Ang ganda ng kanyang kama, pero hindi siya makatulog. Nababalisa siya. Pero si Daniel, siya'y naandoon sa kuweba. Kasama niya po'y mga gutom na leon. Pero siya po'y mas masarap pa siguro ang tulog kaysa sa hari. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya kung ano yung kanyang kalagayan sa Diyos. Kaya maagang-maaga pa, pumunta na yung hari. At ang sabi, Daniel, iniligtas ka ba ng Diyos mo? At sumagot si Daniel, I'm here. Diba? Buhay na buhay. Diba? Yung mga leon ay pinatikom ang kanilang mga bibig. Diba? At masarap ang aking pamamahinga. Pero ang sarap nun, Anyway, isang bagay na dapat nating makita doon. Kahit tayo po ay nasa lugar na akala natin panganib, kapag kasama mo ang Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan. Meron tayong kapayapaan. Ibig sabihin, makakatulog ka ng masarap. Bakit? Sapagkat alam mo na kung saan merong Diyos na mag-iingat sa iyo. Alright? Merong Diyos na mag-iingat sa iyo. Kaya nga doon sa amin, pagdating ng mga bandang 6:00, sarado na halos lahat. Sarado na sila. Pagka kumagat na yung dilim, mga takot na sila. Yung isang member daw namin ay, ang tawag dito, pag siya'y natulog, meron siyang katabing itak. O, biruin mo. Just anytime na pumasok yung masamang tao, ay meron man lang siyang panlaban. Yung iba'y ikinadena ang kanilang mga bahay. Pero kami, ang proteksyon namin ay kurtina lang. O, biruin mo, kurtina lang, hindi sila makapasok. But anyway, kung sila may pumasok, ay ang Diyos pa rin ang nakakaalam. Diba? The Lord is our protection. Diba? Alam natin na kapag sinamahan tayo ng Diyos, diba? May nagtanong nga doon, Ma'am, dyan lang kayo natutulog. Sabi naman ni Ma'am, wala naman sila makukuha sa amin. Diba? Sabi naman, kahit daw po walang makukuha. Basta nagustuhan, papasukin. Diba? Ang biro ko naman, pagka sila'y pumasok, di mo kami lalaban. Diba? Pagpasok nila, kita agad sila. Una, tatahol yung aming mga aso. Di pagka sila'y naandyan na, welcome, tuloy kayo. Upo muna kayo. Ano bang gusto ninyo? Gusto nyo ng pera? Mamaya, mag-Bible study muna tayo. Diba? Upo muna, upo. Pero nasa simbahan sila Diba? Lalaban pa ba tayo? Kung tayo lalaban, wala man tayong magagawa sa macho kong ito. Anong magagawa ko? Palakihan ng mata, pwede. Diba? O sinong manalo ha? Pag manalo ako, uwi na kayo ha? Hindi naman pwede yun Diba? Pero tayo naniniwala that the Lord is protecting us. May mangyari mang masama, ang Diyos pa rin ang nakakaalam. Bakit? Sabi ng Bible, all things work together for good. Diba? Kung mamatay ako, nandiyan naman si Brother Emil. Andiyan naman si Brother Pancho. Diba? So the ministry will continue. Hindi naman akin yun That is the Lord's. Ibig sabihin yan ay sa Panginoon. Kaya tayo lang bilang mga mananampalataya, mga kapatid, make sure na hindi lang tayo tinotopa kaya tayo nasa ministry. Hindi ka lamang itinulak. Make sure na ikaw ay tinawag ng Diyos. So dedicate. Okay? Dedicate yourself to perform the ministry. Brethren, let us love the Lord. Mahalin natin ang iglesia. Mahalin natin ang ministeryo. Alright? Let us make disciple. Let us mark disciple. Diba? By baptizing them. Okay? Mark them. Let us mentor them. Mentor, disciple. Kaya sabi ng Bible, at turuan nyo sila sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. Listen mga batid, huwag tayo magsasawa na mahalin at pagmalasakitan ang ministry dahil ang ministry na ito ang ginamit ng Diyos para maligtas ka,
para hubugin ka, para lumago ka, at gamitin ka ng Diyos. At ito rin ang ginagamit ng Panginoon para ikaw ay pagpalain niya sa anumang iyong ginagawa. Right? And that is the ministry. The ministry is a blessing. Di ba? Huwag kayong magagalit sa ministry. Huwag kayong tatamarin sa ministry. Dahil ang ministry, ito yung paraan ng Diyos para i-bless ka niya. Unay sa iyong kaligtasan. Okay? Pangalaway sa iyong paglilingkod. At sa iyong kalagayang espiritual. Para ikaw ay higit na lumago sa Kanya. Anyway, apart from the ministry, you will just catch nothing. Lalayo ba tayo sa ministry? At feeling natin, yayaman tayo kapag malayo na ako sa Grace Baptist Church. Mas magiging mapapagpala ba ang buhay ko kapag aalis na ako sa ministry? Mag-quit na ako sa Bible School, Pastor? Kasi hirap na ako. Masyado ba kayong pinapahirapan? Ito lang naman ang problema nyo pag nagugutom. Pero okay lang yan. Di ba? So, nakakasurvive naman din. Di ba? Pag nagugutom kayo, alam nyo na kung sino lalapitan. O, di ba? So, marami dyan. But anyway, the Lord is really good. Naalala ko, no, ako'y Bible student. Kami Bible student, ang dami namin. Sa biyaya ng Diyos, 3 kaming gumraduate. No? Naranasan din naming magutom. Diba? Yung aking kasama sa dorm, ang ginagawa namin, nagtatapong-tapong kami. Anong ulam natin? Wala, bigas lang ang meron tayo. Buti may bigas. O sige, bili ka ng isang Lucky Me beef. Sige, umakyat ka ng malunggay. Diba? Sabuan natin ng isang timba. O, biruoy mo? Solve. Diba? So bakit? Kasi we know kung ano yung purpose ng Diyos. Diba? Alam dapat natin kung ano yung ministeryo at kinakailangan na maunawaan natin na kaya inilagay ng Diyos dyan dahil may purpose ang Panginoon. And anyway, masaya ang ministry kung adik ka sa ministry. Ano? Kaya if you have addicted yourself sa ministry, mga kapatid, maganda na maunawaan natin ito. You should have a desire to be part of the ministry. Decide to promote the ministry. And the last one, you dedicate yourself. Dedicate natin. Hindi mo yan kakayanin sa sarili mo. Pwede kasi natin, Pastor, papasok ako sa ministeryo. Magaling ako magtugtog. Pastor, papasok ako sa ministry. Kasi magaling akong magsalita. Papasok ako sa ministry, gagawin ko yan kasi malakas ako. Hindi mo kakayanin yan without dedication. Kung hindi mo isusuko ang iyong sarili sa Panginoon dahil maraming malakas ang bumagsak, maraming mga magagaling ang wala na ngayon. Kaya kinakailangan merong dedication, merong surrendered life sa Panginoon. Bakit? Our strength is the Lord. Ang lakas natin ay ang Diyos. Okay? Our strength is the Lord. At higit sa lahat, our success is the Lord. Walang tagumpay ng malayo sa Panginoon. Kaya lahat ng bagay, ano man ang ating ginagawa sa ministeryo, kung meron kang malasakit sa ministeryo, bahagi ka ng ministeryo, meron kang ipinopromote natin ng ministry, nagde-dedicate tayo ng ating sarili sa ministry, pero alam nyo mga kapatid, ang pinakasusi ng lahat ng ito ay walang iba kundi yung pagsusurrender natin, pag-submit natin sa kalooban ng Diyos sa ating Panginoon. Alright, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y mananalangin. Let us pray. I will just pray and then bago ko po tawagin si Brother JB, let's pray. Father in heaven, thank you po sa inyong biyaya. Thank you Lord God for your words na amin po napag-aralan. Kayo po nakakaalam ng amin po mga puso at ikaw po'y dinadakila namin sa hapong ito. Thank you Lord God for the message. In Jesus' name, amen. Brother JB. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa panalangin ngayong hapon. If you would like to come and kneel down and pray to the